Ay, doon tayo nahirapan talaga, Sister Reggie, kasi ako ay medyo stable na ang aking noon, ang buhay dahil nagtatrabaho na ako. Isa akong medtech sa Philippine General Hospital. Hello mga kabokshot! Welcome pong muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So, andito po ang isa sa mga nag-celebrate ng Silver Jubilee. Katulad ng pangako namin na sila po ay mag-share ng kanilang vocation story. Sister, pakilala po ulit kayo sa ating mga kabokshot. Mga kabokchat, ako po si Sister Maria Agnes Vergara. Taga Lian, Batangas po ako. Batangganya ka pala, Sister Alae. Wala ba kayo Alae doon? Oo, Sister Reggie. Doon sa parte namin sa Lian, Batangas, hindi masyado nag-aalae. Doon sa sentro, sa city. Kaya may wala po alae. kayong tono, ano? Oo, Kasi medyo. iba may mga tono. Ano? So, Sister, pwede po i-share natin sa ating mga kabokchat ang inyong past assignments and your present assignment. Ang past assignment ko, yung una, mga kabokchat, ako ay na-assign sa Virac, Catanduanes. Kasama ko si Sister Nora Alyali, isang taga Batangas din, Batanggenya. So, doon ay vicarial coordinator ako. Kasama ko si Sister vicarial coordinator, ako ang exposure, and then si Sister Nora ang nag-train sa akin doon sa Virac. And then, ang sumunod kong assignment ay sa Gapan, Nueva Ecija, kung saan yung aking mga natutunan sa Virac na itinuro sa akin ni Sister Nora kung paano yung pagsasagawa ng misyon ay pinagpatuloy ko sa Gapan, Nueva Ecija. And then, after ng Gapan, after a year, ako ay sinabihan ng Superior General na mag-enroll, mag-aral sa College of Medicine. And wala akong magawa kung hindi talagang i-practice yung vow of obedience. Yung vow of obedience ay talagang aking isinabuhay nung mga panahong yon dahil nag-enroll ako at nag-aaral ng medisina para sa future doctor ng MCST. At ngayon po, at present, ako po ay naka-assign sa mga may sakit. Nasa home care na po kami. Opo, may home care po kayo mga kabokchat. Ito po inaalagaan at inaalagaan at tinitingnan po ang aming mga matatandang madre, lalo na po may mga may sakit at nangangailangan ng kalinga. So, home care po ang tawag, Bishop of Yar Home Care. So, si Sister Maria Agnes po ay doctor by profession. No? Sister, yung specialization, general medicine po ba? General lang, hindi na ako nag-specialize kasi ang mga madre namin ay meron naman ng kanya-kanyang mga specialized doctor na tumitingin. Mahirap naman kuhanin ko lahat yung specialization na yun. So, nire-refer na lang natin sa mga specialized doctors sila. Kung may pressure sa heart, hindi cardiologist, kung sa lungs, hindi ka pulmonologist, and etc. Sister, i-share din po natin sa ating mga kabokshot ang iyong maiksi, di ba? Maiksing istorya ng inyong bokasyon po. Bukasyon, mga kabokchat, ito baka makaka-relate yung iba na may tawag sa buhay pagmamadre. Ako po ay isang Batanggenya. Una po ay ako'y sumasama-sama sa nanay ko pag nag-rosary sa akong barangay. Sama-sama niya ako. Black Rosary po yun. Paggabi. So, excited ako sumama sa nanay ko. So, siguro, sa aking paglalakbay bilang madre, ay nakita ko na ang bukasyon ko doon nagsimula. Sister Reggie. And then, after nun, itong mga MCST na madre na si Sister Tatiana, si Sister Teresita Almonte, ay nagmi-mission naman doon sa Batangas bilang yung mga coordinator ng Family and Life Apostolate. And nakita nila ako doon, nakita ko sila. And then, nai-relate ko doon na parang iginay din ako ni Santa Teresita. Kasi, yun nga, ang sabi nga nung aking isang kabatch na nai-share ko daw dati na
nakita ko lang yung ngiti ni Sister Teresita Almonte. Parang yun, doon ako nabighani sa religious life. And then, yung ninang ko, Teresita din. And then, yung aking kapatid, siguro matutuwa yung kapatid ko kasi mami-mention ko siya si Ate Teresa. Teresa, nasa ano din, malapit din sa pangalang Teresita. Kaya yun kinoconnect ko din sa aking bukasyon. Hindi naman po naging hindrance or ano naman po naging reaction ng family niyo or parents niyo? Ay, doon tayo nahirapan talaga, Sister Reggie, kasi ako ay medyo stable na ang aking noon, ang buhay dahil nagtatrabaho na ako. Isa akong medtech sa Philippine General Hospital, and then sumusweldo na ako. Yung sarili ko ang aking buhay noon. And then biglang pumasok na lang sa isip ko, paano kaya ako mag-serve sa church? Parang ganon. And then naisip ko na mahiyain ako, hindi ako pwedeng magsalita sa harapan, yung parang ganon ba? And then kaya naisip ko, sabi ko siguro parang gusto kong mag-mother na lang, sabi kong ganon, para makapag-mission ako, sabi kong ganon. After noon, naano ako ni Sister Teresita Almonte. And then parang siguro na-share ko sa kanya. And then naisabi niya kay Sister Aida, yung vocation directress dati. And na-remind ako doon sa sinabi ni Father Joe Kilong-Kilong. Ay, yung mga nakaraang retreat, araw ng retreat na yung hinanap yung isang bukasyon, and then talagang hindi tinigil at hindi nakita. Parang ganun. Nakita ko yun sa akin na siguro nung malaman nila na may bukasyon ako, parang hinanap, and then maya-maya andyan na agad, sinulatan na agad ako. And dahil nga may bukasyon, tumugon agad. Yun. Ano naman po, parang normal naman sa mga parents, no, sister, na hindi agad pumapayag. Oo. Mostly gano'n ng mga parents ng ating mga madre. Bihirang-bihira yung nag-support. Oo. Yan, ganyan po. Ang mahirap doon noong ako talagang nagpaalam na. Umiyak ang tatay ko actually. Pumasok siya sa CR, and then paglabas niya, mapula na yung mata niya. Ayan. And then kakausapin siya ni Sister Aida kasi pumunta si Sister Aida sa Dinalaw amin. pala kayo. And gusto niya kausapin ng tatay ko, di nandoon sa parang balkonahin ng bahay namin sa terrace. Nandoon, pinuntahan siya ni Sister Aida, and then pagpunta ni Sister Aida, pumasok naman tatay ko. Di pumasok si Sister Aida, umalis naman tatay ko. Hindi talaga nagpakausap ang tatay ko kasi siyempre parang masama pa ang loob niya sa akin. Yung pagdedesisyon ko. Hindi naman sa akin actually, kundi yung decision ko. Ayun. Natanggap naman later on, di po ba, sister? Bandang noong novice kami, bago mag-profess, yung temporary profession, pinauwi kami. At doon, pagdating ko, niyakap ko yung tatay ko, and then umiyak siya, nagsorry ako, and then sabi ko, mahal ko kayo 10 ng aking mga kapatid. Mahal ko yung pamilya ko, sabi ko gano'n. Hindi yun. Sumama siya dito sa Tayabas nung ako mag-profess, and inihatid nila ako sa altar. Natanggap na rin po, sister. Natanggap din kalaunan. And then, yun. Sa ngayon, siguro, kung ako'y lalabas sa magmamadre, baka siya ang papasok. Nasa kanya na yung bukasyon. So, ganun po yung mga kabuksyan, medyo mahihirapan lang sa simula, sa parents or sa family. Pero later on naman din, kung talagang lalakasan lang natin po yung loob, so makakakuha ko yung mga idea at mga may bukasyon dyan sa ating po mga kwento ng ating mga madre po. Sir, baka gusto niyo pong i-invite o encourage yung mga may nararamdaman na gusto rin mag-madre. So, sa mga kabokchat dyan, sa mga kabataan na nakarinig na ng tawag ng ating Panginoon, huwag kayong mag-atubili na tumugon. Kasi yung habang nag-aalab yung pakiramdam nyo na may bukasyon po, na may tawag, tugon agad. Dahil pag yun po ay pinaliwala natin, nawawala din po. Pasok na po kayo sa MCST. Eh, saan ko siya kayo shoutout, sister, or batiin, bukod kanina sa inyong kapatid si Teresa. Siyempre, yung aking nanay at tatay, at saka yung aking buong pamilya, pumunta sila nung aming, 25th anniversary. Hello po sa inyo. Maraming salamat po.
mga kaibigan, mga pinagmisyonan, ganyan, mga kamag-anak. Shout out po sa inyo lahat. Hindi natin maisa-isa, sister, ano? Baka humaba. Ang dami po at kasi kami ay maraming magkakapatid, 12 eh. Kaya hanggang doon sa buong pamilya lang. Na-shout out ko na kayo Eh, lahat. okay naman pala, sister. 12 kayo. Ibinigay na po yung isa. Ikasampu ako. Oo. Ibinigay yung ika po. Yes. O, diba? Biblical din po yung mga kabok chat. So, sister, maraming salamat po sa inyong panahon na binigay sa pag-share po natin sa ating mga kabok chat. So, hindi po ito magiging una at huli. Marami pa po tayong mga pagkakataon na pwede nating i-share uli sa ating mga kabok chat na naghihintay lang din po sa ating programa. In God's time. Yes. Thank you din, Sister Reggie, sa Thank you. pagbibigay sa akin ng time para sa interview na ito. Apo, sister. So, hanggang sa muli po mga kabok chat, abangan po niyong muli ang mga iba pang mga episode na ating programang My Vocation is Love. Hashtag, Hashtag, ang aking awit ay pag-ibig.